Good morning, mga kapatid. Welcome to Jesus Channel Ministry Church. Let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, sa mga kapatiran na dito, Lord God, sa mga nanonood, Panginoon, through every life. Salamat po sa inyo, Panginoon. Bigyan nyo kami ng pagkakataon, Lord, opportunity to praise you, Lord, to worship you. Pasalamat sa inyo, Panginoon, sa kabutihan nyo, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa amin, Lord, sa inyong biyaya, Lord, at sa inyong labag, na laging bago kayo mga. Salamat po, Lord God, Lord, hanggatin nyo ang aming papuri, pasasalamat, Lord. Nababailang mo ang glorify, salamat sa inyo, Panginoon. We praise you, God. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Let's worship. Our God
pribileyo na makapagpuri kami. Pribileyo na umawit. Balikan ang mga awiting nakalaan para sa iyong kaluwalhatian. Itaas ang iyong pangalan. Kilalanin ang iyong mga nagawa at gagawin pa. Lord, sa iyo ay sapat na po ito na kilalanin ang kadakilaan, kaluwalhatian, ang paglikha mo sa daigdig na ito. In-honor ang pangalan mo at tinataas. Lord, alam namin, Lord, according sa mga Old Testament praises, Lord, ang pagsamba sa iyo at ang kilalanin ang iyong ginagawa ay sapat na para ikagalak ninyo. Ngunit, Lord, dalangin namin sa mga oras na ito, napakahalaga po na kami umupo, makinig, mag-aral. Yun po ang gusto rin ninyo kami mga gawin namin, Lord. Matuto kami sa iyong mga salita, maitulit kami sa mga baluktot namin ng ginagawa, ay tama kami sa mga mali namin, ang mga behavior, Lord. Kaya, Ama, nawa ang salita mo at ang kapangyarihan na banal na Espiritu ay patuloy na maggabay, turo sa amin sa oras na ito. Salamat po, tinataas namin ang lahat. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. Thank you po, worship team. Good morning. Good morning po. Tayong si Jante. At least yan, sige po, magandang umaga po. Isa, Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. And to all the viewers,
Yung ilaw niya. Okay, sorry po. May sounds na. Okay. May sounds na po ba sa mga viewers? Meron na. Sige. Okay. Ay, check ni brother. So, katulad nung tinuro ni brother Don, ulitin ko lang, pahapyaw, na-share ni brother Don yung 8 days old si Jesus. So, sumunod po ang mag-asawa sa batas. Ngayon, 12 years later, isasali nila si Jesus para, again, sumunod din ulit sa batas. So, lahat po ito ay pagsunod sa batas. Kahit sinabi ni Kristo at the age of more than 30 years old na po siya, no, sinabi niya sa Matthew 5, verse 17, na dumating ako hindi para sirain ang kautusan, kundi para tuparin. Although kahit baby pa siya, and yet, ang mga magulang niya ay sumusunod sa kautusan. Which is, importante po yun sa mga magulang. Saan ba matututo ang mga anak? Sa pagsunod ng mga magulang sa Diyos. So, natutuwa po ako sa mga pamilya na buong pamilya ay nasa Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, nagsisimula po sa bahay ang church. Amen? So, napakahalaga po nito. And then, at the age of 12, si Jesus, ngayon, study natin, siya po ay isasali o isasama na sa tinatawag na isang batas na dapat ginagawa 3 times a year. 3 po ito, Passover, Pentecost, and then Feast of Tabernacle. So, to all the viewers, kayo po ay samahan nyo kami na maaral. Sa Luke chapter 2 na po tayo, verse 41 to 52. Sige po, verse 41. Sabi rito, noon, taon-taon ay nagtutungo ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Pasko. So, yung sinasabing taon-taon, nagtutungo ang kanyang mga magulang, ibig sabihin noon yon, hindi pa kasama si Jesus. So, binabanggit dito na pumupunta sila sa kapistahan ng Pasko. Okay. O sa English po ay Passover. Diretso ko na po muna, verse 42. Nang siya'y 12 taon na, umahon sila ayon sa kaugalian patungo sa kapistahan. Umahon po, kasama na si Jesus at the age of 12. Okay? So, mga kapatid, ito po ay kaugalian, sabi nga sa Tagalog. But ito po ay batas. Naging kaugalian na po yung pagsunod sa batas. In New King James Version, ang tawag dito ay custom. Sa ating panahon, mga kapatid, yung sinabing kaugalian, iba no? Hindi batas no? Minsan, kaugalian, kaugalian na yan. Sabi ng lolo, ng lola ko, yan, mga ninuno. Pero ang kaugalian o custom, batay sa batas, yon, maganda po yon. So ngayon, si Kristo po ay kasama nila at the age of 12. Ngayon, ang tanong po ba, ano po ba ang Passover? Ano po ba ang Pasko? First time binanggit po dito ang Pasko o Passover. Siguro maganda makita natin muna para habang patuloy tayo nag-aaral, mababanggit ito ng maraming beses. At the age of 30, nang nabautismo si Jesus, madalas pong binabanggit na ito hanggang sa kanyang kamatayan sa panahon ng Passover din po ito nangyari. Ano po ba muna ang Passover o Pasko? Ito po ay yung paglagpas ng Diyos sa mga bahay na may mga dugo ng kordero sa lintel jam o hamba sa side ng hamba sa kaliwat kanan ng pintuan. Passover, yung paglagpas. Ito ang ikasampung salot sa Ehipto noong panahon na iyon. Humigit kumulang 1,400 o 1,500 years na ho ang nakaraan na ang mga tao na walang dugo sa hamba sa pintuan, pag dumaan ang Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, mamamatay po ang panganay na anak na lalaki, tao po, pati hayop, sa bahay na iyon kung walang dugo na nakalagay sa pintuan. Basahin natin muna to. Exodus 12, verse 12 to 14, tungkol sa batas ng Passover. Sapagkat ako'y dadaan, sabi ng Panginoon, ikasampung salot po ito na ipaparanas ng Lord sa Egypt. Ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto,
sa gabing iyon at aking pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao man at hayop, at ilalapat ko ang hatol laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Actually, hindi lang po tao ang pwedeng mamatay, pati yung mga Diyos-Diyosa ng Ehipto hahatulan. Verse 13, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko. Yun yung Passover. Lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Ang araw na ito ay magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdiriwang bilang pista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong mga salinlahi ay inyong ipagdiriwang bilang isang tuntunin magpakailanman. Mga kapatid, pag binasa niyo po yon, hindi po exempted ang mga Israelita sa pagkamatay. Hindi po. Lahat po yan pwedeng mamatay. Kaya lang, tinuruan sila ng Lord, sila lang ang sinabihan, mga Israelita, na maglagay ng dugo. Ang dugo na ilalagay doon ay yung dugo ng tupa o kambing, kung tawagin ay kordero, 1 taong gulang. Pero pag wala silang dugo na nakalagay sa pintuan, pwede silang mamatay. Walang sisinuhin yon yung Panginoon. Pag dumaan yon, kahit Israelita, mamamatay kung wala yung dugo. Ngayon, ang Israelita po, nilagay po sila ni Paraon sa Goshen. Medyo malayo ng konti kasi marami po mga mga field kasi marami po sila mga tupa. At ayaw ng mga Egyptian na mabaho. Yung amoy ng mga tupa at kambing o kaya baka. Pero sakop din sila ng Egypt. Ngayon, kung babasahin niyo po yun, naligtas po yung mga panganay na anak. Hindi po ang buong Israelita. Ang naligtas po doon, mga panganay na anak ng mga Israelita, pati mga hayop nung dumaan ng Panginoon. So, mga panganay ang iniligtas doon. Now, ito ay sineselebrate. So, umakyat sila Jesus sa Jerusalem. Sineselebrate po ito sa buwan ng Nisan. Siguro yung Nisan na sasakyan, baka galing dito yung pangalan. No? Unang buwan po ito ng tinatawag na Sacred Calendar o Hebrew Calendar. I-celebrate po nila ito, hello. I-celebrate po nila ito ika-14 hanggang ika-21 araw. So, isang linggo po ito na celebration. And according sa Deuteronomy 16, verse 16 to 17, 3 pista kada taon ang pupuntahan nila sa templo. Ito po yung una, Passover. Pangalawa, Pentecost. After 50 days, mangyayari naman to sa buwan ng Siban. Ika-6 na araw po. At ikatlong pista ay Tabernakulo, no? Feast of Tabernacle. Ika-10 araw naman to ng buwan of Tishri. Ngayon, nauna po ang pista ng Paskwa. At the age of 12, pumunta po si Larito, kasama na po si Jesus. So, ang utos ni Moses, sa Exodus 12 to 14, sabi ng Panginoon, gawin ito taon-taon. At hanggang sa panahon ni Jesus, ginagawa po ito. So, at the age of 12, kasama nila si Jesus sa pagpunta sa Jerusalem. So, umahon sila patungong Jerusalem. So sabi rito, verse 42, nang siya'y 12 taon na, umahon sila sa kaugaliang patungo sa kapistahan. Ba't po sila umahon? Mataas po ang Jerusalem. Ang Jerusalem po ay situated 55 kilometers east of Mediterranean and 23 kilometers west of Dead Sea. Ang elevation po ng Jerusalem ay 2,550 feet. Sa meters, 797 meters above sea level. Mahirap siya makita gaano kataas yun. Kinumpit ko to sa building, more or less, sa 200
story na building. Meron na bang 200 floors na building sa Pilipinas? Wala pa, bro, no? So, kung magkakaroon tayo ng mahigit 200, ano ba, 220 na building, more or less, ganun kataas yung Jerusalem. At ang Jerusalem, sabi rito, umahon sila, hindi naman mula sa Galilea ang pag-ahon nila. Nagsisimula po ito sa Mount, sa Mount Olive. Magsisimula po ito sa Mount Olive. Doon po sila unang-unang umaakyat patungo sa Jerusalem. At ang distansya ng tirahan nila Jesus ay more or less 120 kilometers ang layo. So, punta sila doon. Hindi ko lang alam kung nakadangki pa sila. Kasi nung pinanganak si Jesus, 9 months old na si Jesus at yan ni Mary. Nakadangki. Pero ito, di ko alam kung naglalakad lang or nakadangki. Now, mga kapatid, kaugalian din po noon at the age of 12 years. Meron pong batas o something na naging karagdagang batas. Wala po ito sa Old Testament. May batas po noon kung tawagin ay bar mitzvah law. Bar mitzvah, bar, tapos das, mitzvah, M-I-T-Z-B-A-H. B is in victory. Bar mitzvah law. Sabi rito, while Judaism marks the bar mitzvah at the age of 13. Nagsisimula sa age of 13. But age 12, katulad ni Jesus, was a crucial preparatory year before a boy became fully responsible for observing the religious laws. And at the age of 13 years old, this is the transition of adulthood. Wala naman to sa Bible, sa Old Testament and even New Testament, so naging kaugalian. The primary custom o kaugalian is the public recognition of this new status during a synagogue service. Often involving, kung tawagin to ay, it's either aliyah or sedarim. Mga kapatid, doon sa Bible ko po na NIV Bible, Bible Dictionary ko, may 3 sections o kaya, kumbaga sa worship, una, worship muna sa church, tapos reading the gospel, o kaya tapos teaching. Sa sinagoga sa Israel, ang nauna po is repentance. Parang repilim yata, hindi ko naisulat, repilim. Tapos yung parang meron pang isa, bago itong aliyah or sedarim. Ito po yung reading the scripture, reading the law. Pagdating sa reading the law, ito na po yung ikatlong section ng service nila. Pwede na magbasa ang bata at the age of 13. So, pwede na silang, maliban lang sa Feast of Purim. Itong Purim, itong pista ng Purim, dinagdag ng mga Hudyo, ito yung panahon ni Esther, nung niligtas sila ni Lord, nung panahon na si Esther ay asawa ni, na isang hari. Tama ba ako? Tama ba yon? Na meron pong gustong i-execute ang buong Hudyo. Ano pangalan nun? Yung si Mordecai ba yun? Yan, si Mordecai ba yun? Hindi, tiyuhin niya si Mordecai? O yun yung kalaban? Hindi, kalaban na ano eh. Yun. Okay, basta yun. Now, pagdating sa Purim, hindi mo na pinagbabasa yung mga bata at the age of 13. But the rest, pwede po. Halimbawa, Shabbat o Sabat. Tapos, ang mga Hudyo, 3 times a day po sila nagpupunta ng sinagoga. Nagpe-pray po. 3 times a day. Bukod pa yung mga Shabbat at yung mga occasional na gawain. Now, at the age of 12, okay, in ancient Hebrew, ito pa in ancient Hebrew,
tradition din po about the age, Hebrew tradition about the age. A person's age is determined by the number of Rosh Hashanah. Ano ibig sabihin ng Rosh Hashanah? Ito yung Jewish New Year. Celebrates that past since their birth. Rosh Hashanah occurs on the first of the 7th month. Ang Hebrew calendar po, ang ikapitong buwan ay Tishri o Tishrei. Magkaiba po yung Hebrew calendar sa Greek calendar. Ang ginagamit nating kalendaryo ay Greek calendar, inadapt ng Roma, inadapt na natin. Yung January, February, March, yan ay Greek calendar po natin yan. Pero mga kapatid, kung isipin natin, ba't hindi nagmi-meet yung 13 years old at 12 years old? Mga kapatid, ang bilang po ng age ng mga Hebrew during in ancient time, katulad ng panahon ni Jesus, binibilang po nila yung New Year. Halimbawa, yung Rosh Hashanah. Ito yung Jewish New Year. Tayo, ang New Year natin, ikaunang buwan, di po ba? Ang New Year po nila, ikapitong buwan. Kasi lunar readings po sila, batay dun sa pag-ikot ng paglantad ng buwan. Yun ang kalendaryo nila, tinitignan ang mga Hebrew. Ngayon, si Jesus po, tignan natin ha, kung si Jesus po ay ang katumbas po ng December, halimbawa si Jesus ay December pinanganak, di po ba? 25. Ang kalendaryo po ng Hebrew, ang katapat ng December ay Tebet. Tebet. Ika-10 buwan nila. Tayo, December natin, ika-12 years na at 12 months naman natin. Ngayon, kahit si Jesus pumatak ng birthday niya, halimbawa, December 25 o kaya Tibet, halimbawa Tibet sa month nila at 25th day and Tibet ang buwan, hindi pa rin siya ika-count na 12 or 13 years old habang hindi dumadating yung ikapitong buwan ng taon, yung Rosh Hashanah. Nakuha niyo po? For example, birthday ko October. 59 na po ako sa October. Pero, hindi ko masabing 59 ako. Magiging 59 lang ako pagdating ng katapusan ng taon ng December 31. Kasi ang bilangan po nila ay taon. Nakuha niyo po? Taon ang bilangan nila. Pag lumagpas ka na po ng 7th month na Tishrei, halimbawa, December 25 si Jesus, Tibet po yon, month of Tibet nila. Tapos, pagdating ng Passover, yung Passover po, unang buwan nila po yon, pero hindi yung New Year sa kanila. Unang buwan po yon, unang buwan, yung Nisan. Ito yung Passover. Ngayon, hindi pa siya masasabi, halimbawa, 12 years na siya. Pagdating ng pagdating ng Tibet, 12 years na siya. Kailangan pumasok muna yung susunod na taon at bibilang na ikapitong buwan ng Tishrei bago ma-consider siya na 12 years old. Kaya nung 13 years old po siya, kaya nga yung duda ko lang, yung 13 years old po siya, dito, pumunta na po siya eh. Pero, ang ika-count po dito, yung pagpasok ng Rosh Hashanah, ng Jewish New Year. Ika-count po yun na 13 years old siya. Pero, meron pang ilang buwan na dadaanan para i-consider siya. Ang binibilang po dito yung kung ilang beses na po siyang nagdaos ng New Year o Rosh Hashanah. Yun ang bilangan. Hindi yung, kaya wala tayong mababasang date eh. Sa Bible, wala tayong mababasa sa New Testament kasi ang bilang po nila yung panahon ng taon ng pista ng, kasi nagsisimula po yon month of Tishrei, day 1. Dito sa likod natin, meron tayong kalendaryo dito.
Dito po nagsisimula yung Tishrei. Ikapitong buwan po ito. Na September to October tumatapat sa kalendaryo natin. Kaya ang bilang, ganon ang mangyayari. Halimbawa, next year, 60 years old na ako, pero walang sinasabing date. Amen? Basta next year, 60 years old na ako, walang sinasabing date kung kailan. Yun ang ating sinasabi madalas, di po ba? Pero minsan, dahil tayo ay nasa panahon ng Griego, Romano, na meron tayong eksaktong petsa. Kaya I believe na itong 12 years old na ito ay pwedeng 12 years old siya o kaya 13 years old na po siya sa birthday niya ng December sa panahon natin. Pero, after, bibilang pa yan, after 9 months pa siya considered 13. Kasi, bibilang pa siya. Kasi kailangan umabot muna doon sa month of Tishrei. Na kung tawagin ay Rosh Hashanah, na ibig sabihin ay Jewish New Year. Okay, so yun lang. Baka malito kayo. Now, pumunta po sila, umahon po sila. Verse 43. Balik po tayo, Lucas 2:43. Nang matapos na ang kapistahan, so 1 week po ito sa pagbabalik nila ay nanatili ang batang si Jesus sa Jerusalem. Ngunit hindi alam ng kanyang mga magulang. So nanatili pa. So hindi po nagpaalam si Jesus. Verse 44, ngunit sa akala nilang siya'y kasama ng mga manlalakbay, nagpatuloy sila ng isang araw na paglalakbay. Ibig sabihin, for the whole day, one day, dire-diretso lang sila, lalakbay sila kasi 3 days to 5 days ang lakaran mula doon sa Galilea patungo sa Jerusalem. So akala nila kasi marami pong marami pong mga caravan na kasama silang mga kapwa nila Israelita na umakyat ng Jerusalem para gumanap sa Pasko. So hinahanap si Jesus sa mga kamag-anak, pero pinalagpas pa nila isang araw. Siguro baka andyan lang, parang ganon. Ganon pa man, after one day, so kahinanap pala siya. Verse 45, at nang di nila siya matagpuan, eto na po, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. So bumalik sila sa Jerusalem, yung mag-asawa, para hanapin si Jesus. Verse 46, pagkalipas ng 3 araw, kanilang natagpuan siya sa templo. Ano ginagawa? Na nakaupo sa gitna ng mga guro na nakikinig at nagtatanong sa kanila. So nakita nila si Jesus. Natagpuan nila. Pero, anong ginagawa? Very relaxed. Nakaupo. Mga kapatid, nasa 1 week na po ang nakaraan na to. Kasi 6 days. Dahil 3 days silang pumunta, umuwi, pagbalik nila, more or less 3 days pa rin. So, mga 1 linggong nawala si Jesus. Pero nakita nila si Jesus, parang relax na relax lang. Nakaupo. At age of 12, yung rabbi o yung guro dito, maaaring pariseo o eskriba, yung guro. So, nakaupo sa gitna ng mga guro at nakikinig. At nagtatanong sa kanila. Verse 47, tuloy ko lang. Ang lahat ng nakikinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Dahil interaction po ito, interaction discussion, Jesus perhaps hindi siya nagle-lecture, not lecturing, but engaging the rabbis in theological discussion. Nakikipagkwentuhan lang, mga kapatid, hindi nakikipag-away o debate. And then, anong nangyari? Namangha po yung mga tao nakikinig kay Jesus. Bakit po? Dahil sa katalinuhan nung bata. Okay, bata muna. Sa kanyang mga sagot. Siguro, tinatanong din siya, baka nasasagot niya yun, tamang sagot. Yung mga rabay po ay
Nag-aaral po yan ng mga batas ni Moses. Ang sabi dito sa New King James, so, and all who heard him were astonished at his understanding and answers. So, matalino po si Jesus. Now, tanong lang dito, meron na bang eskwelahan noon? Ang grade 12, grade 12. Ang age 12 ba, anong grade po to? 12 years old. 6. Noon ba, meron ba tayong nababasang elementary school, high school? Parang wala pa no? Paano ba siya naging matalino? There's no specific verse sa Bible, wala pa akong nabasa, even sa New Testament, na merong eskwelahan at si Jesus ay pumasok sa eskwelahan. Wala tayong nabasa o kaya sino man mga bata na nakasulat na meron. But, ang sinagoga, according sa Bible scholars, ang sinagoga po, pinaniniwalaan po ng mga Bible scholars, ang sinagoga po ay parang ganito kalaki lang, na isang kwarto na during the time of 70 years of Babylonian captivity, maaaring ito raw ay nagawa dahil wala silang templo. Gusto nila mag-worship. Sanay sila mag-worship. Pero giniba ni Nebuchadnezzar yung templo. Dinala sila sa Babylonia. So, na-develop po yung sinagoga para sa place of worship. Yun ang ng mga scholars. And then, ang sinagoga po, ang function daw nito, ang function nito ay napakarami. During the time ng 100 before Christ, 100 BC, naging educational po ito ng mga bata. Children began their study at the age of 5 dito sa sinagoga. Ang tawag dito ay Bet Sefer, meaning house of the book. These schools started around 100 BC. Most scholars believe both boys and girls attended the class in the synagogue. The teaching focused primarily on Torah. Ano yon? Yung 5 aklat ni Moses. Yun ang itinuturo dito. And emphasizing reading, magbabasa, magsusulat, and memorizing scripture. Dito natuturuan yung mga bata na naging eskwelahan. Although, sa kautusan ni Moses, Deuteronomy 6 verse 4 to 7, the mandate of a father to their children ay ini-educate sila. Sabi doon ay turuan sila bago matulog. Sabi ng Panginoon kay Moses, turuan ng mga bata habang naglalakad, ang kautusan, ang batas. Ituro ang mga salita ng Panginoon, ang batas, habang nakaupo. Ituro ang salita ng Panginoon pagkagising. Para sa mga Hebrew, kaya mga Hebrew, mga bata, maraming alam. Kasi utos po yon at ginagawa po yon. But, para sabihin ng isang guro kay Jesus, matalino, nag-exceed po ito. Lumagpas po ito doon sa tinatawag na common lang yan kasi tinuturo naman talaga ni Joseph, yung tatay niya. Common lang yon. No. Lumagpas po siya doon sa standard lang na procedure na magturo ang tatay sa anak. Palagay ko lang, lumagpas po ito. Ibig sabihin, magaling. Excellent. Matalino. Si Jesus. Kaya nga, ako naniniwala na in-educate din to ni Joseph, si Jesus, na turuan tungkol sa batas. Pero, according sa mga guro, kapag ang guro ang nagsabing matalino, ibig sabihin, mataas ang standard nila sa mga salita at batas, sabihin, iba ang karunungan ni Jesus. Maari, baka yung kingdom of God, baka marami siyang nasabi. Kasi kung imagine natin, kung 6 days po siyang nakababad, nagtuturo, paano pagkain ito, si Jesus? Paano damit ito? Mabaho. Paano kaya ito? Ba, 6 days? Kayo po ba hindi matataranta pag nawalan po kayo ng mahal sa buhay? Kasi 3 days pag uwi nila married, balik sila ulit, 3 days ang walking. So, 6 days.
Hindi, kasi from Jerusalem to Galilee, Nazareth, malayo eh. More or less 3 to 5 days ang lakad eh. But mga kapatid, more or less, no, anyway, kung inaano ni Sally, more or less, nawala pa rin siya kung ilang araw. Pero ito, ano, maganda, nakita nila na, ano sabi rito? Okay. So, nakita nila si Jesus, nakaupo, maaari mga kingdom of God ang pinag-uusapan. Pero maganda po dito, si Kristo ay nakikinig sa mga guro. Hindi po siya nakikipag-away o debate. Maliwanag po yun, nakikinig siya. At bilang isang anak din ng Diyos, nagpapakumbaba po siya sa Diyos. At sa mga tao na kanyang pinakikinggan, hindi po siya arroganteng bata, hindi po siya mayabang na bata. Alam niya po yung katayuan niya na makinig at magtanong at ano pa, umupo sa mga elders. So magandang katangian po to ng isang bata. Kayo po ba? Alam ko po, marami po kayong mga anak. Hindi naman maraming anak. May mga anak po kayo. Nakikinig po ba yung mga anak niyo sa inyo? Dapat, di ba? Mga kapatid, ang isa sa magandang ituturo nyo, ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Yung mga educational kasi, may eskwelahan po yan eh. Pero yung behavior ng tao, behavior ng bata, paano mabago, ang isa sa mga eskwelahan po ay ang church. Dito po, sa church. O kaya, magkaroon ka ng tutorial. Magbasa po kayo ng Bible, ituro ninyo sa mga anak ninyo. Ang isa sa magiging problema po ng anak natin, yung paglaki nila, baka iba ang natutunan. Masakit sa ulo po yun. May problema tayo sa mga anak natin. So magandang behavior po na katangian po, masunurin. Kaya yung mga mananampalataya, ano sabi sa gawa? Kawikaan 18, 12 to 13? Sabi rito, no, bagong pagkawasak, ang puso ng tao ay palalo muna. So si Jesus, sabi dito, ngunit mauna sa karangalan ang pagpapakumbaba. Tulad ni Jesus, nagpapakumbaba na nakikinig muna sa mga teachers. Siyang sumasagot, hello. Siyang sumasagot bago pa mamakinig, ito'y kahangalan at sa kanya'y kahihiyan. Ito madalas nangyayari sa mga bata. Pag pinagagalitan, minsan hindi pa nakikinig, nauna nang sumagot. May nangyayari bang ganon? Hello. May naunang ganon nangyayari, no? Minsan, sinasagot na kagad yung mga magulang. Pero sabi ng Bible, ito'y kahangalan sa kanya. Sa kanya'y kahihiyan. Hello. Verse 30. Okay. Kanya lang pala. So, tulad ni Jesus, nakikinig siya, nagpapakumbaba siya. Now, verse, 48. Nang siya'y makita nila ay nagtaka sila. At sinabi sa kanya ng kanyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganito? Tingnan mo, ang iyong ama at ako ay naghahanap sa iyo ng may pag-aalala. Okay. So, si Jesus po mga kapatid, tinanong ng kanyang mga magulang, nung makita sila ay nagtaka. Yung pagtataka mga kapatid ay instead na makita nila si Jesus na natataranta o kaya ay si Jesus ay nasa opisina ng templo na baka inutusan muna siya dapat doon, maglinis. O dito ka muna, baka hanapin ka ng magulang mo, balikan ka. O kaya eh si Jesus ay kung ano ginagawa, sa age niya, 12 years old, ang ipinagtataka ay, hindi nag-aalala si Jesus. Di ba dapat magalak sila Mary? Butin lang, dito yung anak namin. Dapat matuwa sila, excited sila. Pero nagtaka po sila, they were amazed, sabi sa King James Version. Why? Because Jesus is not worried.
Hindi po nag-aalala si Jesus. Ilang araw po siyang nagstay sa templo. Hindi po siya nag-aalala. Sabi ko nga, sa 3 days walking, ang sinasabi ko, 3 days walking from Galilee to Jerusalem. So kung si Jesus ay hinanap nila pagdating sa Galilee, sa Nazareth, babalik sila again, 3 days, kaya considered 1 week. Pero binanggit dyan, after 3 days, bumalik sila. Anyway, ilang ang tingin ko? 1 week. O natagpuan. Kasi after 3 days, galing sila doon sa siguro? Sa Nazareth. But anyway, so hindi nag-aalala si Jesus. Pero may nag-aalala kay Jesus ang mga magulang niya. Sabi ni Mary, si Mary po ang tagapagsalita ni Joseph. Son, why have you done this to us? Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganito? Tignan mo, ang iyong ama at ako ay naghahanap sa iyo na may pag-aalala. Sa King James, anxiously, New King James, nababagabag or intense. Mga kapatid, nawala na ba kayo ng mahal sa buhay? Pero natagpuan niya naman. Gusto ko lang share na may lang, no? Tagal na no? Nasa San Juan po kami nakatira ng mga 1980. 80 o 81, mga ganon. Galing kaming probinsya, pero umuwi lang po kami. Galing kaming Cavite, tapos, bispiras ng December 24, bispiras ng Pasko, dumating po kami sa San Juan, isinama po ni nanay yung pinsan ko, pamangkin niya, na mga 10 years old lang po ang edad, mga ganon. Ang bahay po namin sa San Juan ay parang looban po. Bago ka makapasok sa pintuan, papasok ka ng looban. Okay. So, ngayon, pagdating namin doon, yung tita ko, inutusan po yung pinsan ko, yung maliit, ng balat ng suman. Sabi gano'n, first time po ng pinsan ko, 10 years old, pakitapon to sa labas. Nung itatapon doon sa labas, may nakakita, Tutoy, wag mo itapon yan dyan, doon sa labas. lumabas. Hindi na po nakabalik yung pinsan ko, pamangkin ni nanay. Nasa San Juan po kami noon. Bispiras ng Pasko, talagang yung nakikita ko kay nanay, siguro ganun yung tsura ni Mary, yung talagang nakatulala, saan hahanapin? Pinaghahanap sa kapitbahay, wala po. Yung pinsan ko, 10 years old, mga ganon, lalaki. So wala, naligaw, hindi nakauwi. So, inabot ng gabi, wala na. Sa tingin mo makakatulog ka nun? Tapos, kinabukasan Pasko na kinabukasan, ang lungkot namin. May nagsabi, manawagan ka sa radyo. So, nanawagan po si nanay sa radyo. Ang commentator sa radyo si Rod Navarro. Alam niyo, si Rod Navarro, TV, radio yun. Alam mo naman po yun, komedyanteng, nasa radio siya. So, umaga, nagpunta sila sa radio station, nanawagan sila na kung may nakakita kay Marino, ganyan. So, ngayon, lumipas yung maghapon. Bago dumilim, may dumating po na nakasasakyan na dala po yung pinsan ko. So, in-interview, kamusta po? Bakit? Sa po ba't nyo nalaman itong address? Nadinig namin, kay Rod Navarro. Alam niyo po saan nakita yung pinsan ko? Doon sa Quezon City. Sa Queens Supermarket, tabi ng CCP. Bandang Santa Mesa. Ang layo no, sa bahay namin. Bagong salta sa Maynila So, Queens Supermarket, alam niyo bro, Queens Supermarket, Aurora Boulevard. Tabi ng CCP. Wala na ngayon yun, no? Layo. Pero awa ng Lord. Kaya nung pagdating niya, ang galak namin. Kasi talagang yung Pasko namin,
Yung Pasko, ang lungkot-lungkot talaga namin. At anyway, ako nakita ko yung itsura ni nanay na parang nakikita ko yung nilalarawan ni Joseph tsaka ni Mary na mawalan sila ng anak. Tapos, nga, buti natagpuan. Kaya lang dito sa pagkakataong ito, tila, parang tingin ko lang, ba't parang sinadya yata ni Jesus? Kaya nga ang tanong ni Mary, anak, bakit mo ginawa sa amin ang ganito? Hindi yung tanong na, anak, ba't naligaw ka? Ba't naiwan ka? Hindi ganun eh. Bakit ginawa mo? So, tingin ko lang na mayroong disiplina po si Mary sa kanyang anak na para bang, ginawa mo to? No? Parang sinadya. Yun ang tingin ko lang. So, bakit kaya? Verse 49, balik tayo rito. Lucas 2:49. So, sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? So, yung sagot ni Jesus, parang parang alanganin ata. Siyempre po, anak siya ni Mary at ni Joseph. Siya po yung foster parent. Wala namang magulang na hindi hahanapin ng kanilang anak na nawawala. Pero yung sagot ni Jesus, parang, teka lang Lord, parang alanganin yata. Sabi ni Jesus, bakit ninyo ako hinahanap? Tapos, so ano kaya ang kaisipan ni Jesus? So dito, iniisip ko talaga, ano kaya kaisipan ni Jesus? A childhood mentality ba? O matured? Matured na yung mentality niya. Dito sa sagot niyang ito. Now, ang sagot ni Jesus, at follow-up, sinabi ni Jesus, hindi niyo ba nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? So parang gusto ni Jesus yata huwag nang umuwi, no? Dito na ako sa bahay ng aking ama. Actually, nasa templo po siya, mga kapatid. So, siyempre, andun yung tatay niya, si Joseph. Dinidisregard niya ba si Joseph? Ang bahay ni Joseph sa Galilee. Malayo, 120 kilometers pa sa Nazareth. Hindi yun ang bahay ng tatay niya talaga. But, anong ibig sabihin ni Jesus? Siguro, para sa akin, matured na yung sagot niya. Very malalim, no? So, hindi po natin nadinig yung kay Jesus. Hindi po natin nadinig kay Jesus yung salitang sorry. Sorry, mommy, daddy, sorry. O kaya, patawad, mommy, daddy, patawad. Kailangan niya ba humingi ng tawad? Kailangan niya ba mag-sorry? Hindi ko po alam. But, bakit niya po nasabi yon? Mga kapatid, dahil po, because Jesus has one person with two distinct nature. Ano ibig sabihin nito? God and divine man. Dapat din si Jesus ay nasa bahay ng kanyang tatay bilang siya ay anak ng Diyos. At siya rin ay divine man. Banal na tao. Nagkatawang tao. Kung tawagin ito ay the doctrine of hypostatic union. Nasa iba, ang tawag nila ay Jesus 100% God and 100% man. Sa iba, yun ang termino. But dito, Jesus is God and divine man. Dual, tawag dito, yung tinatawag na, yung distinct nature niya, dual. Ito po ang kung tawagin ay the doctrine of hypostatic union. Jesus is truly God and divine man. These two natures are united without mixing, changing, dividing, or separating. And this doctrine was defined at the Council of Chalcedon in 1451 AD. Itong Chalcedon na ito, mga kapatid, I believe in 1200 AD, dito rin po nagkaroon ng debate between kung ano yung Trinity. Dito rin po, I believe, that Chalcedon. And then year 1451, nagkaroon siguro ulit ng debate
Ano bang nature ni Jesus? So, dito lumutang yung hypostatic union. Yung tinatawag na two distinct nature. Bilang Diyos, anak ng Diyos, at bilang tao, divine man. Kaya sinabi ni Jesus ito, meron siyang tunay na tatay. Kaya nga sabi ni Jesus, I must be in my Father's house. At the age of 12 years ago, nakakalimutan na ba ni Mary na binalitaanan siya ni Angel Gabriel na maglili siya, di ba? At ipanganganak niya ay ang anak ng Diyos. Sinabi sa kanila ito. Kaya ang delivery ng salita ni Jesus ay something like, Ama, tatay, nanay, for your information, parang ganon. Hindi niyo ba alam na anak ako ng Diyos? Kaya tingin ko lang, hindi mali ang salita ni Jesus. Amen? Para ipaunawa nila na 12 years ago, hindi niyo ba alam, Mommy, Daddy, na anak ako ng Diyos? So this is the truth and reality that early as 12 years old ay ipinaalala ni Kristo sa kanila kung sino siya. Hindi natin alam kung ano nangyari between 2 years old hanggang 12 years old. Hindi natin alam kung ano yung kwento ng buhay ni Jesus. But dumating ang time na meron siya dapat ipaunawa sa mag-asawa. By the way, in King James Version, itong verse 49, nakalagay, in King James Version, I must be in my Father's business. Dapat ako ay nasa gawain ng aking ama. Ngayon sa NIV, tulad din ng Tagalog natin dito sa NIV, in my Father's house, naman, ang nilagay, I must be in my Father's house. Dapat ako ay nasa bahay ng aking ama. So, minsan, alin ba ang tama? King James o NIV? Tingnan natin muna, i-flash lang natin to Luke chapter 2, verse 49. So sabi dito, Luke chapter 2, verse 49, in Codex Sinaiticus. Ang Codex Sinaiticus, ito po yung pinakamatandang original na Bible na gawa 400 years AD na nasa British Museum. Translated siya sa Greek. Ang sabi sa kanya, ang sabi dito, why did you seek me? Did you not know that I must be in my Father's house? Binanggit, Father's house. Binanggit din sa Tagalog, bahay ng aking ama. Or similar variations such as, I must be about my Father's business. Nakalagay ito sa King James or New King James. Ito naman sa NIV. Sa Tagalog, ito po yung nakalagay. Dapat nasa bahay ako ng aking ama. The praise. Ito po yung praise talaga na original na nakalagay sa Codex Sinaiticus. Greek po ito. Entois patros. Mou. Ang hirap na sa atin. Pero sa English, literally means, ito in the of my Father. Parang kulang. Yan talaga nakalagay doon. Parang may kulang, no? Kaya nga dito, requiring translators, kailangan magkaroon isupply yung a noun, like a house or a business. Amen? Nakuha niyo po? Kaya minsan, or a business for English sense. For English sense. Ibig sabihin, para, ano kaya ito? Ano kaya ang tama? Bahay ba? O business? But anyway, meron ba? Ayan. Original Greek tuloy. Praise, ito talaga original na galing doon. Yun nga, entoisto patros mo, which is literally translate, in the of my Father. Kaya kailangan talaga merong noun daw na binabanggit. It's either house or business. Ito talaga original. Ngayon po, mga kapatid, sabi naman ng mga scholar, kahit alin dyan, pwede. But anyway, bakit house? Bakit ginamit yung house? Minsan kasi si Jesus,
Ito yung house o kaya business. Minsan si Jesus ay nagalit po siya sa templo. Ito po yung sinabi sa John 2 verse 16. Sa mga nagtitinda ng mga kalapati at sinabi niya, alisin niyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing bahay, pamilihan, ang bahay ng aking ama. So, siguro yung mga scholars, siguro house na lang kasi may nabanggit naman sa John. House. Ngayon, yung business, saan galing yon? It's almost 28 times binanggit yung salitang business. But business is not business na katulad na nakikita natin dito. Yung business. Business is gawain. Ministry. For example, Romans chapter 16, verse 1 to 2. Yung ministry ni PB. Si PB po ay namatay pero binuhay po siya ni Pedro. But siyempre, by the grace of God. May ministry po si PB. Ang ministry niya, gumagawa po siya ng mga damit po ba? Para sa fundraising, no? Parang gano'n, no? Tama ba ako? So, merong business. And then, marami pong business na sinasabi sa Old Testament. For example, gawain ni Abraham, gawain ni Moses. So, whether house or business, bahala na po kayo kung anong gusto niyong piliin. But pareho namang tama. Nilagay lang po. Gusto ko lang sabihin sa inyo, kasi ina-expose po natin yung original, may magsasabi, bakit nakalagay dito NIV house, tapos King James? Kaya minsan nagkakaroon division at sinasabi nila, huwag ka magbabasa ng NIV kasi ganyan-ganyan. By the way, ang NIV po, ang batayan ng NIV is critical text. Pag critical text, kapag yung text po ay hindi mailiwanag, blanco po nila ginagawa. Hindi nila lalagyan. Pero ang King James, translated siya sa majority text. Yung bang majority to, siya, ano ba tinutukoy na siya? Ay, si Jesus. Kaya ilalagay minsan si Jesus instead na siya. So, may mga ganong klase ng translation. For example, King James. Verse 50. Sabi rito, diretso po tayo, Lucas 2:50. At hindi nila naunawaan ang salitang sinabi niya sa kanila. Hindi naunawaan ni Mary at ni Joseph na, di ba dapat nasa bahay ako ng aking ama? So, hindi niya naunawaan. Siguro sabi ni Mary, ito tatay mo. Okay. So, after 12 years, hindi lang naunawaan. Samantalang sinabi ng anghel, Luke 1:32, sabi ng anghel kay Mary, ipapanganak mo ay the highest, son of the highest. Luke 1:35, ipanganganak mo ay son of God. At nanaginip si Joseph sa Matthew 1 verse 18-24, ang sabi sa kanya sa panaginip, Emmanuel, makakasama natin ang Panginoon. Sabi-sabihin, hindi nila naalala. 12 years ago, nakalimutan nila. 12 years ago ba, pwede nyo naman makalimutan yung mga bagay-bagay? Hindi naman siguro kagad, no? Hindi naman siguro. Pero nakalimutan nila, hindi nila naunawaan. Verse 51. Umuwi siyang kasama nila, umuwi si Jesus, at dumating sa Nazareth, at naging masunurin sa kanila. Mabait naman si Jesus, masunurin. Iningatan ng kanyang ina ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Mga kapatid, medyo masakit po yan, ha? Kung sa ating panahon, yung salita ni Jesus na dapat nasa bahay ako ng aking ama, tapos ilang araw siyang nawala, hindi siya parang hindi siya na-excite. Mami, Daddy! Kaya nga nagtaka yung niya, mga magulang niya, ba't parang hindi na-excite si Jesus? Pero yung salitang ito, inilagay muna ni Mary sa puso. Yung mga bagay na ito. At mamumunga naman yon, lalago yan. Verse 52, last verse. Lumago si Jesus sa karunungan, ganun din sa pangangatawan, naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Okay. So, si Jesus ay lumago, naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Kaya nga, nung nagtuturo si Jesus sa Matthew 13, verse 54, 55, kilala si Jesus eh. Di ba anak ni yan? Ni Mary? Di ba karpintero tatay niyan?
Ibig sabihin, na tumatak si Jesus sa mga tao, mga kapitbahay niya. Kilala po siya. Kilala yung pamilya niya. Ibig sabihin, meron siyang good reputation sa kanilang lugar. Meron siyang magandang record bilang bata hanggang sa pag-edad. Although sabi doon, paano kumuha ng karunungan yan? Saan kumuha ng karunungan? Bagamat yun ang sinabi. Pero, lumago nga siya sa karunungan. Pero mga kapatid, hindi pa nagsisimula ang ministry ni Jesus. Magsisimula ang ministry ni Jesus at the age of 30. Luke 3, verse 23. Babadadaanan naman natin yan. So, umuwi muna siya. Nagstay po niya sa bahay. So, ano ministry ni Jesus? At the age of 13 hanggang 29 years old. Blackout po yung kwento. Walang kwento tungkol kay Jesus. Kaya, ano ministry ni Jesus? Siya ay nasa family ministry muna. And then, sa sinagoga, 3 times a day, nananalangin, and inside sinagoga, and then tumutupad sa Sabbath or Shabbat and mga holidays, and 3 times a year, pumupunta sa templo. So, ibig sabihin, ang batas po ni Moses, at the age of 20 years old, dapat magpapalista na sila para sa military. In Numbers 1, verse 3, tsaka Numbers 1, verse 45. Dapat maglilingkod na sila sa bayan bilang military. Kaya lang, sakop sila ng Roma. I believe na baka walang military mako-compose. Mapapagkamalan po yung rebelde. And then, at the age of 20, si Jesus ay nag-o-offer na sa temple. Financial. Exodus 30, verse 14. Pero si Jesus, lumabas po siya ulit at the age of 30, kaya age 20 to 30, more than 10 years pa siyang nakasama ng pamilya niya. So, sulit na po yon para paglingkuran niya yung pamilya niya, kasama niya. And then, at the age of 30, paglilingkuran naman ng Panginoon yung ministry ng kanyang Ama sa langit. Kaya mga kapatid, very balanced. Lamang pa nga yung kanyang panahon sa kanyang pamilya eh. Kay Jesus sa Panginoon nga, sa Diyos Ama, more or less 3 to 4 years lang eh. Ganun pa man, mga kapatid, nakikita natin dito, no, na si Kristo po ay naging masunurin. Sabi dito, masunurin. Sabi ni Lucas, siya po yung author nito, siya yung nag-research. Siya po yung may kwento at the age of 12 si Jesus. Maaaring nakakwentuhan niya si Mary. Sa pagkakataong ito, maraming detalye tungkol sa buhay ni Mary at sa paglaki ni Jesus. Now, in conclusion po mga kapatid, so conclusion natin sa pagtatapos, so si Jesus pumasok na siya sa adulthood. Ibig sabihin, patungo na siya sa pagiging adult at the age of 12, patungo sa 13. So, naroon na yung kanyang pagpili. Ano yung pipiliin niya? Spiritual or physical. Pero alam natin, umuwi pa rin naman siya. Pero, binabalansin niya po. Sa sinagoga, naglilingkod na siya. Kasi yun ang batas eh. Sa sinagoga eh. Yung bar mitzvah. Mitzvah yata yun. Nabanggit ko kanina. And then sa templo, nagsimula na po siya maglingkod. And then, the rest, siyempre sa bahay. Siguro naman may trabaho si Jesus. Kung karpintero tatay niya, baka nagkakarpintero din si Jesus. Ha? Hindi mason. Pero karpintero po nun, ako din sa mga, mga furniture eh. Yun ang yun ang parang majority na tinitignan nila, more on furniture din. Anyway, hindi ko alam, but anyway. So mga kapatid, pumasok na po yung spiritual maturity adulthood ni Jesus, papasok na po siya sa tinatawag na isasama niya na po sa kanyang routine yung paglilingkod sa Diyos Ama, sa kanyang Ama at sa Panginoon Diyos. So tayo mga kapatid, lagpas na po tayo sa adulthood.
Amen? Lalo na rito, iba. Pero mukha kayong kiss anyos lang. Isip niya. So, mga kapatid, kailangan tignan natin yung priority na natin. Di ba? Anak din kayo ng Diyos, di po ba? Hindi lang kayo anak ng mga magulang ninyo. Anak din tayo ng Diyos. So, dapat tignan natin, dapat majority na rin yung time na kailangan lagi tayo nasa Panginoon, every Sunday, or even Bible study. Bigyan natin ng malaki-laking panahon yung lumikha sa ating buhay. Amen? Tanda natin, habang buhay po tayo, wag nating kakalimutan, nilikha tayo ng Diyos natin. At ngayon, may relasyon tayo sa Diyos bilang Ama natin siya, mas higit yung ating dapat na ipopokus. Ang trabaho, andyan naman yan. Ang pamilya, nandyan naman yan. Katulad ni Jesus, hindi naman napabayaan ng pamilya, hindi napabayaan ng relasyon sa Diyos. And I believe na hindi napabayaan yung trabaho. May tamang panahon at oras kayang i-manage, mga kapatid. So, dapat wag din natin kakalimutan yon na meron tayong paglalaanan ng malaking panahon sa sa lumikha sa atin, sa Diyos Ama, bilang tayo ay anak din ng Diyos. Is it amen? So, focus tayo kay Lord. Focus tayo kay Lord. So, bilang mananampalataya, beginner man o dati na, balikan natin yung verse 46. Gusto ko lang balikan to, verse 46. Sabi rito, pagkalipas ng 3 araw, kailan natagpuan siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na nakikinig at nagtatanong sa kanila. Yung gesture ni Jesus. Tapos sa verse 47, sabi na yung mga guro, matalino itong batang ito or yung batang ito matalino. So yung sagot ni Jesus ay nakikita yung talino niya because of his, yung mga sinasabi niya. So, we have 3 fundamental application. How to become a wise man before the Lord. Gusto niyo ba tumalino? Baka naman kasi, minsan, yung mga bata, ano ka ba? Tumatanda kang paurong. Ano ba yan? Ano ba yan? Siyempre, kailangan tumatanda tayong tumatalino. Gusto niyo tumalino? Amen. Okay. So, tingnan natin ito, ha? Verse 46, binanggit ko kayo na. Ano na number 1? Be seated and make fellowship with the Bible teacher or preacher. Alam niyo, mga kapatid, nung nagsisimula pa lang ako sa church, minsan nakakasama ko sila Pastor Lito, Pastor Ram. Nakakatuwa dahil kapag kasama mo yung mga yon, marami kang natututunan. May mga kwentuhan tungkol sa Panginoon. Hindi politics, ha? Hindi artista pinag-uusapan, ha? Matututo ka. So, mga kapatid, kailangan nating, mag-isip din tayo. Gusto natin maging matalino. Kailangan magkaroon tayo ng effort. Be seated and make fellowship with the Bible teacher or preacher. Ano supporting verses? Sabi dito, Kawikaan 13:20. Ang lumalakad na kasama ng matatalino ay magiging matalino rin. Amen? Lumalakad. Hindi yung lumalakad na literal man, o kaya sabihin na mumuhay ka, lifestyle mo, lumalakad ka. Kasama ang mga matatalino. Nagtatanungan kayo, o nga no, minsan, hindi ko naisip yun minsan ganun din ako. Hindi ko naisip yun So, nadagdagan ng kaalaman. Ngunit, ang kasama ng mga hangal, ito po, iwasan niyo po ito, ha? Kapahamakan ang daranasin. Ano ba yung hangal? Ano ba yung termo ng hangal? Walang alam. Pero ano ba yung hangal? Stupid. Fool. Hindi, merong meron pang ibang Tagalog na mas mangmang. Yan, mangmang. Okay, ngunit ang kasama ng mga hangal o mangmang, kahapahamakan ang daranasin. Mga kapatid, kasi po karamihan po ng mga walang alam, minsan kung ano yung na-adapt niya, halimbawa, lumaki yung bata, na-adapt niya puro mga mali, pagsisinungaling, maling bagay. Kapag nag-mature po ito, magmamature din po yung kasalanan, yung mga ganung bagay. Kung ano yung kanyang ginagawa,
nang bata po siya, kalalakihan niya po yun. Kaya nga, sikapin po natin, lumakad tayo, makasama natin yung mga matatalino. At iwasan po daw natin yung mga hangal. Tingnan natin, 1 Corinthians 15, verse 33 to 34. Sabi rito, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at magkaroon ng matuwid na pag-iisip at huwag na kayong magkasala sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Sinasabi ko ito para sa inyong kahihiyan. Mga kapatid, ulitin ko po, lagi ko rin po sinasabi ito sa jail. Bagamat na-share ko na yung iba, sabi, Pastor, paglabas namin, kinukulit kami. Iwasan nyo na kasi nga, nahuli kayo dahil sa taong iyon. Kasi meron pong tinatawag na speaking about drugs, halimbawa. Wanted yung isang tao, nakita ka, kakwentuhan mo. Paghuli sa'yo, yung isang tao na wanted, nakatakbo. Ikaw, kakwentuhan mo, ikaw nahuli. Huwag mo na kasing kwentuhan, huwag mo na kasing gawing, iwasan mo na nga. Kasi nga, minsan ganun, di po ba? Tama ba? Nadadamay ka, kaya wag mo nang samahan yung mga tao na idadamay ka lang sa kapahamakan. Tandaan po natin, ang sabi sa awit 1, verse 1 to 2, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Saan daw? Kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Kapatid, kung wala kang makakwentuhan sa labas, pumasok ka lang sa bahay mo, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, baka may paglabas mo, yung kwentuhan mo, yung taong iyon, ako, baka mamaya, magkaroon ng raid. Di mo ba? Alam niyo po mga kapatid, ito po sa San Juan po ito, sa San Juan, nangyari. College at, hindi, graduate na po ako. May dalawang tao sa San Juan, ha? Yung isa doon ay may atraso. Naglalakad, dalawa. Pero yung isa, wala. Ano yung mga kapatid? Tinambangan po yung isa, pinatay din yung kasama. Nakasabay lang maglakad. Nadamay. Ano malay niya? Hindi ko naman alam. Yung pala, parang may katraso sa batas o ano man. Minsan, tignan niyo yung kasama ninyo. Amen? Tignan niyo yung makakasama ninyo. Tignan niyo yung mga kaibigan ninyo. Kung yan ay may mga bagay na something na iwasan. Makisama kayo sa mga taong, alam niyo na kayo ay hindi mapapahamak. Number 2, sitting and listening to the preaching of the evangelist. Ang evangelist po dito, hindi ko sinasabing may makita lang kayo sa YouTube, evangelist, ganyan. Hindi po yun, hindi po yung taong yun, Kung sinabing evangelist, yung mga nangangarang ng ebanghelyo. I'm not naming names. Tama ba? Hindi ako maglalagay ng pangalan. Kaya lang, huwag kayong maliligaw. Baka maya, sabi ni Pastor, eto, evangelist ito. Minsan evangelist, tapos nakalagay yung pangalan. Wala po, hindi po ganon. Ibig sabihin, kung nabe-bless po kayo dito sa church, upo kayo, makinig lang po kayo. Amen? Okay. So ngayon, makinig po tayo. So ang talinong tao ay nanggagaling sa pakikinig. Kung gusto natin maging matalino, manggagaling sa pakikinig. Kawikaan 18 verse 15, ang may matalinong pag-iisip ay kumukuha ng kaalaman at ang pandinig ng marunong ay humahanap ng kaalaman. Amen. At ang pananampalataya ay nanggagaling din sa pakikinig, Roma 10:17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, number 3, application, fundamental application. Be willing to learn and seek the answers by way of asking questions. Yan. Si Kristo po ay nagtatanong din.
No? Kaya maganda, itanong mo kay Kristo, ha? Huwag kung sino-sino pinagtatanungan ninyo, ha? Tanong mo sa Biblia. Okay. So, sabi sa Santiago, meron ka bang isang tanong? Gusto mo mag-increase ang kaalaman mo, talino mo? Sabi kay Santiago, ngunit kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa iyo o sa kanya. Tapos, sabi rito, Kawikaan 2, verse 3 to 6. Last verse. Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam, halimbawa, yung bang gusto mo malaman, tanong ka, at itinaas ang iyong tinig upang makaunawa, kung kagaya ng pilak, ito'y iyong hahanapin. Sabihin, kung tayo po ay naghahanap tayo ng trabaho o hanap buhay, di po ba? Kung tawagin ay maghanap ka ng pera, pero sa pamamagitan ng trabaho, ito yung ibig sabihin nun, ito yung hahanapin. At tulad na nakatagong kayamanan, ito'y sasaliksikin. Kung magagaya ang takot sa Panginoon ay iyong maunawaan at ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Kung gusto natin matuto ng karunungan, kung gusto natin matuto ng kapagkaunawa, matatagpuan natin kung tayo ay sumisigaw o kaya ay nagsisikap natin. Verse 6, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig, nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. So, itong tatlong ito ay sa aking pangunawa is sikapin natin na magawa, iiwas tayo sa mga taong hindi natin dapat samahan, sumama tayo sa mga tao na nakakaalam ng salita ng Panginoon. Kung hindi man, dito sa church, you are welcome here, mga kapatid, and all the viewers. Lahat po, welcome po dito. Tayo matututo. Hindi naman kayo, hindi ko sinasabi matututo kayo sa akin. Ito po, dito tayo manggagaling, dito tayo matututo sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay pagsikapan natin, madadagdagan ang iyong karunungan, madadagdagan ang iyong kaalaman. Basta nakita tayong magsikap ng Panginoon, hindi niya pagmamaramot yan. Amen? Ibibigay yan ng Panginoon. So next week, ayan, fast forward tayo. 18 years later, next week, Luke 3. Ito yung mga ngaral si John the Baptist. So, ito po ay yung doctrine of water baptism. The doctrine of water baptism. So, sana, andyan po kayo. Sama-sama tayo ulit mag-aral sa Panginoon. Sige po, tawagin ko po, worship team. Let's worship the Lord. Panginoon, salamat po. Minsan pa kami po ay patuloy na dumudulog sa iyong harapan. Patuloy mo po kaming pagpalain, Lord, at nawa ang mga lyrics ng awiting ito. Minsan pa makapagsamba sa iyo, makapagpuri, mag-glorify, maluwalhati namin ang pangalan mo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po sa minarinig ngayon at minsan pa kami po ay sasamba sa iyo. Di po, let's worship the Lord sa lyrics na ito.
Lord, sa oras nito, dalangin din po namin ang bawat kapatid na may nararamdaman, merong pag-aalala, merong depression, sufferings. Dalangin namin, Lord, kayo po nakakapatid, sa bawat kapatid na narito sa church, kayo po nawa ang magpagaling po kung meron mang nararamdaman sa physical na sakit, o din sa spiritual. Dalangin din po namin ang comfort and peace sa bawat may anxiety po. At sa mga viewers, dalangin ko rin po ang mga kalagayan po nila. Dalangin ko rin po ang galingan po ni John, ang manugang ni Sister Nancy. Nakakumpine po ngayon sa hospital po aming Diyos. Dalangin namin ang iyong kagalingan at awa. Loobin mo na makapag-usap po kami at makausap po si John through messenger. I-bless ko po ang desire ng heart ko po. May panalangin siya personal even sa messenger. Dalangin ko rin po ang kagalingan at healing mercy kay Sister Archie, kay Raquel ang Diyos. Lord, sa oras nito, Lord, medyo ganun din ang kondisyon ni nanay. So, hirap maglakad. Patuloy ko pong pinataas sa inyo, Ama, ang mercy po sa kanya. Alam ko po, Lord, na maraming beses na po siyang nagdaan sa mga ganitong pagsubok na Lord, muli mo siyang ilagpas, Ama, at gumaling din po, Panginoon, sa kanyang kalagayan. Patuloy ko pinataas sa inyo, Lord, si Mami, sa pag-isa niya, gagawin po siya ang Diyos. Salamat po na marami at kami po ay dumadakila sa iyo. Even yung mga kapatid namin na wala rito, Sister Isabel, at iba namin kapatid na wala pa rin dito. Praying din kami, Sister Nita. And healing din po kay Tatay Isidro po. At dalay ko rin po, Panginoon, ang bawat kapatid na nangangailangan ng hanap buhay. I-bless niyo po sila, Lord, na makatag po ng hanap buhay. Ganun po ang mga may business, pagpalahin po ang mga hanap buhay nila, ang mga business nila. At dalayan ko rin po, Panginoon, ang mga kapatid pa na nag-aaral, ingatan niyo po sila sa kanilang pag-aaral. Purihin ka, Ama, at nawa, Lord, i-bless niyo po ang aming men's, women's, and youth fellowship sa umaga nito. Maraming salamat, tinataas namin ang lahat. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. God bless you all. Salamat po.